Hello, hello, hello! Magandang umaga pong muli sa inyo mga kaibigan. Ngayon pong araw ay October 18, 2023. Araw po ng Wednesday at isa na naman pong update, maikling video update ang i-share ko sa inyo ngayong araw. So andito po tayo ngayon sa Lezac Garden. Okay, mayroon po pag po Lezac Farms, sa bukid po yun sa ating farm. Pag Lezac Garden ang na-update ko, dito lang po yun sa tapat ng bahay. Okay, mayroon po akong garden dito. At naka-dedicate po ang video na to sa mga sa update natin sa ating pipino. Okay? So, bago natin simulan, request ko po sa mga kaka-tune in, kahit hindi nyo pa napapanood yung entire video, kung kayo po ay bago pa lamang dito sa ating video series, baka makalimutan nyo, mag-click and mag-follow na kayo, no? Para masundan po ninyo yung ating mga farm journey, yung ating mga farming experience. And then kung kayo po ay nasa YouTube, click subscribe, like, and hit yung notification bell para every time na magbibigay tayo ng progress report ay mano-notify po kayo sa inyong mga mobile or sa inyong mga email. Okay? So, bago natin puntahan yung ating main event or main course, which is yung ating ika-53 days ng ating cucumber, intermissionan po muna kayo ng status itong ating garnet. Okay? So ito po ay garnet ng East-West at tinanim po lamang siya dito sa ating raised bed sa gilid ng bahay. Yan. So yan po yung kanyang bunga so far. Yan, malalaki po yung bunga niya, oh. Okay? Malalaki yung bunga and okay naman so far. Maganda naman, kaya lang medyo may nakikita na akong dilaw-dilaw. Okay? Pero yan, subok lang po, subok. Subok lang po ng garnet kung ano po yung sizing niya. And okay naman, maganda naman. So I think magta-try po tayo magtanim ng garnet sa farm sa mga susunod na crop for kamatis. Ngayon po itong pahapyawan din natin yung ating nursery seedling. Yan. Dito po sa garden yan, kasi po yung last video seedling ko po yun, seedling po namin yun sa farm for mass production. Ito naman po yung pang garden laang. Yan. So ito yung ating junction at ano ba ngayon, 10.5 ko pong sinow yan okay, 10.18 po ngayon. So 18 minus 5 ilan? Hindi naman, 13, no? 13 days na po itong ating junction. Yan po yung kanyang itsura. 13. So 10 araw na lamang po ay itatransplant ko na po itong ating junction. Okay, ngayong araw ay dip ako sa fertilizer para ma-boost na po yung kanyang paglaki. Then ito naman pong ating Sanadu ay ipinunla ko po to nung 9/28 at ngayon ay anong araw na ba to? Ika 20 days. Yan po yung 20 days niya, stray. Okay, malapit na pala to. 5 araw na lamang po at itatransplant ko na po ito sa ating bed. Nako, guys. Ito po problema. Nakita niyo po yun, may mga pumutol sa ating sultan. Okay, ayun, inubos niya. So possible po yan. Yan po ay kuhol, mga kaibigan. Okay, it's either kuhol or slug. Yan, pinutol-putol niya. Pero ang ating pong sultan ay 10-4 ko po siyang inilagay dyan. So ito po ay 17 days. Okay, hanapin natin yung kuhol na yun. Nandyan lang yun sa tabi-tabi. Anyway, tataas ko na po yan. Iaalis ko na po dito dahil for sure babalikan niya po ito. Ay naku, kawawang sultan. Nabawasan patuloy yung ating sultan seedling. Okay po. So wag pong mainip yung mga nag-aabang. Gusto ko pong kayong sorpresahin sa ating 53 DAS update para sa ating cucumber. Okay. And ito na, papasok na po tayo. So yan. And buksan na natin. Yun. So yan. So ito po ang papaliwanag ko lang sa inyo yung ginawa natin mula po sa ating update nung nakaraan, 47 DAS per 7, 50, 56 days po ako hindi yata nakapag
update dito sa ating cucumber. Pero syempre, kahit po hindi tayo nag-update, tuloy-tuloy po yung ating pag-optimize, pag-maintain. Simulan po muna natin sa main activity. Good news agad para maganda. Good news dahil ngayon pong araw na ito ang ating magiging first harvest. Malalaki na po yung bunga. Ayan, makikita nyo naman. Ayan na po yung mga bunga niya. Ayun. Ito po kulot. Ganon din po ito dati. Ayan, tumuid po siya. Ayan, naging ganyan siya. Okay, kaya okay lang po yung ganyan na curl. Okay din po yun. Pero possible po yun. Yung isang yun ay maalis natin. Yun. Okay, so marami nang pwedeng harvestin. Ayan, nakasabit na. Okay, and then hanggang sa taas po, ayun malalaki na yung bunga. So yan po yung result ng early side shoot pruning. No, inaalis natin yung shoot pruning, tinatanggal po natin lahat ng lumalabas na na talbos sa gilid, tinatanggal natin. At saka nag-aalis din po tayo ng mga tendrils o yung kanyang mga kapit, mga baging niya, no. So ang nangyayari yung pong branch na i-direct sa ating mga bunga. Kaya makikita nyo po, nasa gitna po agad yung malalaking bunga. Okay? And then, kung titingnan natin closely, tuloy-tuloy po ang bunga niya, malalaki. Ayan, sa mga branches. So, ito po yung resulta ng talagang, hindi naman heavy vine management, pero as much as possible, pag dumadaan ako rito, inaalis ko yung mga ganito niya. Ayan. Kumakain po kasi ng ng nutrients. Then inaalis ko agad yung talbos. Kagaya po nito, iniiwan ko lang yung isang dahon and then iniiwan ko yung bunga, tinatanggal ko na yung talbos. Okay, so maliwanag naman po, no? Ayan. So, ayan, katulad nun, mayroon pong talbos doon. Ayan. Alisin ko po yung dulo niyan. Okay, ito lang dulo, inaalis ko kasi may bunga sa loob yan. So, yan lang dulo na yan ang inaalis. Iiwanan po natin maliit na bunga and then alisin din natin yung kanyang baging. Yan, alisin natin yun. Meron pa ron. So, hindi mo naman fully matatanggal lahat, pero kung every time natadaan ka, papansin mo, tanggalin mo na agad habang maaga pa, katulad dito. 'Di ba? Ayan. Merong maliit na bunga doon, alisin ko lang tong talbos na 'yan. O yan, ganyan. Ganyan lang. Okay, para hindi siya maging crowded. Meron pa doon, kaya so hindi ko na yata abot. So, ito. Okay. Alisin na natin. Okay. So, ganyan. Ngayon, unang-una, ilang araw na itong ating pipino. Ika-53 days na po niya ngayon. And at 53 days, tingnan niyo pong itsura ng ating cucumber. O, di ba? Okay pa, healthy, walang paninilaw, maliban po dun sa mga yellow spot sa baba. Pero yung pong yellow spot ay na natin yan. Meron po tayong ina-apply na sistema para diyan, para hindi siya sumobra yung pagkaka-yellow spot. Pero pag ganyan, okay lang po yan. Okay, again, proceed tayo sa ating usual inspection. Tingnan natin yung mga dahon sa ilalim. Okay, tingnan natin yung mga dahon sa ilalim. Okay naman yung mga dahon sa ilalim, except po dyan sa mga yellow spot na yan. In terms of infestation ng yellow spot, hindi naman po siya ganun kagrabe. And then yung pagkakaberde ng ating dahon, healthy, walang problema. Punta tayo sa talbos, wala rin kakaiba sa talbos. Walang something unusual na color. Walang discolorization, wala ring chlorosis. So okay na okay po yung ating nutrients so far. Okay? So, ang bigay po natin dito ng nutrients ay via drenching 3 days, every 3 days. 3 days, 3 days, 3 days. Okay? Wala pa po tayong foliar na ina-apply. Pero baka po mamaya-maya mag-apply na po ako ng foliar na calcium, magnesium at phosphorus. Okay, phosphorus para po mas mapaugat niya yung ating maalagaan yung ugat, yung bulaklak, and then potassium po para masuportahan natin ng bahagya, no, yung mga bunga po dito na po tayo sa gitna. Sa gitna na po tayo nag-aalaga ng bunga, mga kaibigan. Okay, vine management. Makikita nyo po rito, umabot na po siya sa taas ng ating banana twine, kaya pinutol na po namin. Ayan, pinutol ko na doon. Okay? Putol na po yan. And then, itinali na po namin yung vine. Yan, tinali na namin yan. So, ito meron dito something. Uri natin, ayan.
Okay, tinali na po dyan para hindi po siya mahugot. So, halimbawa po, ba't kailangan itali? So, sundan natin yung vine. One vine, one branch lang po tayo dito sa ating double row na tanim. Okay? And, dire-diretso yan. Then, tinali na po namin doon. Binaluktot namin, saka tinali. Okay, yan, tinali na siya. Para hindi siya mahila. Kasi pag lumaki po ito, bumigat po ito, mga bunga na yan, hihilahin niya po pababa. So hihilahin pababa, so mainam na meron po tayong support sa taas. Okay, maliit po yung lalagyan mo, ma'am. Kumuha ka ng yung tray, hindi po magkakasya yan. Yan, siya po yung mag first harvest. Kumuha ka yung kulay green, andun, hanapin mo. Yan, so balik tayo, meron pa tayong intermission dun. So yan po yung ating two rows na bed. One branch lang po yung mini-maintain natin, and then every time po na may lalabas na talbos na katulad ng ganito, pinuputol ko po yung talbos, iniiwan ko po yung mga maliliit na bulaklak, bunga, katulad po nun. So ngayon, nag-ano na rin po tayo, nag-top pruning po tayo, or nagkapon po tayo na tinatawag nila, para nang sa ganun, ay hindi ma-stop na po natin yung napakahabang delivery ng nutrients papunta sa taas. Anyway po, kapag po kayo ay nag-PPP, alam niyo naman po yan sa dulo na yung pong dulong bunga ay hindi naman din po ganun kagandahan. Okay? Kahit ang gagawin po natin, i-stop na po natin dito. Ayan, katulad nito. Pinaikot-ikotan natin siya. Ikakat na po natin dito sa dulo. Ayan. Kinat ko na yung dulo. Para ma-stop na dyan yung kanyang nutrient delivery. And then mag-focus siya. No? Mag-focus siya dito sa mga branches. Dito siya magbibigay ngayon. Para itong mga bunga natin na inaalagaan mapalaki. Okay, so ganun po yung sistema natin dyan hanggang po dun sa dulo. Okay, so pruning, nag-alis na po ako ng dahon, yung mga dahon na malalaki dito sa ilalim, kaya makikita po ninyo medyo clear na po itong ilalim para po dire-diretso yung hangin from dun, diretso po dito sa ating bed, umikot yung ventilation, na ma-improve natin yung ventilation ng ating halaman. Ay, may malaki dun. Okay, so yun yung kanyang lalagyan. Gunting, tuturuan natin siya mag-harvest. Dito ka. Okay. Yung mga isang dangkal lang ang ating ha-harvestin. Dito. Tingnan mo yung dinadaanan mo. So, yun. Isang dangkal, gupitin mo. Yun, pwede na yun. Huwag mong isagad ang gupit. Huwag mong isagad sa puno. Ayan. Okay. Ito. Okay, so siya ang mag-first harvest. Ayan. Dito ang gupit, dito. Ingatan mong magupit yung puno, yan. Okay? O yun, hindi pa pwede yung ganun dahil medyo tulis pa. So yan. Ito, pwede ito. Ayan, first harvest po siya. Okay, video natin. So yan guys, ito po ang ating unang harvest. Mamaya mo na ikutan yun pag andun ka na sa line na yun. Gusto ko siyang pangin. Matigas ang ulo ng ating taga-ani. So pag ganun kasi, paikot kang ganun. Okay. Hindi ka, para wala kang mamimiss. Dahil bukas, every 2 days po ang ating gagawing harvest. So dito medyo inano po to ng aphids. Tawag doon. In-infest po to ng aphids. Last time kung maalala sa previous video. Kaya medyo na-delay yung kanyang pagbubunga. Okay, so alisin po yung mga tuyong dahon na ganun. Yan po yung naalis natin. Ayan, ito yung dahon. Yan. Wala naman po every time, wala naman pong schedule. Pag nadaan lang ako, nakita ko hindi okay yung dahon, inaalis ko na. Then tapon na natin sa ating tapunan. Okay. So yan, iikutan na niya yan. So pag ikot mo ng isa, ikutan mo pa uli ng isang beses. At yun. So siya po mag-harvest. So move ako, habang nag-harvest po si May, ay tuloy natin yung ating explanation. So doon po sa nag-aabang naman ng update sa ano ba yung nangyari sa ating one row naman. Tapos in-split natin ng 3 branch sa yung secondary branch. Ito na po yung kanyang kondisyon. Okay. Same lang po yung ina-apply natin dyan na nutrients. So wala po tayong kakaibang ina-apply. Kung anong nutrients po nito, lahat po sila pare-pareho. So makikita po ninyo, dito kita ba? Ayan. Nagsisimula na tayong mag-build up ng secondary sa tertiary branch. So kumpleto na yung ating secondary branch
at pinapagapan ko na siya pataas. And then pag umabot po siya rito, yan, itutupi ko rin siya katulad ng ginawa natin sa main branch, and then itatali natin. Okay, so ang napansin ko lang, since nag-cut po ako dito sa main branch, mas bumilis po yung haba nitong ating mga secondary branches na ating inaalagaan. Yung dahon naman po niya is okay naman. Yung layo, pagdating po sa layo, yung pagiging dikit-dikit niya, katamtaman lang. So makikita nyo, masisilip pa natin yung kabilang bed. Kaya okay pa rin yung air circulation po dyan. Then dito naman sa kabila, yung kanyang third branch ay ayan. Okay. Medyo nalito po kasi ako dito sa bandang baba nung nakat po siya, kasi naging habit ko na every time dumadaan ako rito, pinuputol ko yung talbos. Naputol ko po yung aking tawag dun, yung aking pang third branch. Kaya ayan. So, ginawa ko, after po nating ma-harvest ito na po yung gagawin nating third branch, and then kumpleto na rin po yan. Okay? So yan po ang kanyang ginagawa. Meron po tayong gagamba. Oh, ayan, oh, diba? So, hindi po kasi tayo rito gaanong nag-i-spray ng mga insecticide. So, napapreserve po natin yung ating mga kaibigang mga insekto na naghahunt down ng mga mites. At iba pang mga peste ng ating pipino. Okay, so yan. Maliwanag na po ba sa ating branch? 1 branch, 2 branch rule. So pag may question po kayo at malabo ang aking pagkakapaliwanag, ay gamitin nyo po yung comment box para ma-explain ko po ng maayos. So ito, pang isang araw po, pwede na po to. So ganito po yung ating plan. Oh. Tingnan nyo yung resulta po ng pagtatanggal ng side shoot, pag-aalis ng mga baging-baging turn drills. Ayan po yung tsura niya. Oh. Unang harvest pa lang po tayo, yung mga malalaking bunga andyan na sa gitna. Kasi ito na po yung main game natin, nasa bandang middle part ng ating branch. May nakuha na po tayong 3 bunga dun sa ilalim. Kasi nung isang araw nag-harvest po ako ng kalating kilo. So i-add po natin ngayon. Parang halawala kasi pag hindi ko po hinarvest yun, ma-over, no? Ma-over po yung ating pipino. Now, balik po tayo. Ginagawa ko diyan every time, ayan, kinakat ko yung mga ganito. Tendril, so yung bagging niya para ma-preserve natin yung nutrients, hindi po dito pumunta. Okay, saka inaalis ko po yung mga ganon, ayan. Oh, yan oh, inaalis natin, iniiwan natin yung isang bunga, yun. Ito yung isang dahon. Yan oh, same. Hindi po paramihan ng sanga, pagandahan po ng bunga ang ating habol dito. So ang goal natin, every harvest meron tayong makuha pwede na yan. Isang bunga sa isang puno. Okay, so dito naman tayo sa sa 2 branch rule. 2 branch rule naman na-apply natin dito. So ito single row bed din, pero sa halip na dalawang branch na kabila, isang side lang yung ginamit natin. So ayan siya, hindi pa siya masyadong kumpleto, pero nakukumpleto din natin yan. Naitali na rin natin yung main branch, and nakita nyo ba? Oh, yun oh. Malalaki na yung mga bunga. And then hindi na niya yung basta-basta maihihila. Bukas pa yan. Ay, after 2 days pa yan. Pero pwede na ba sa tingin mo? O ikaw, desisyonan mo. 2 days, after 2 days uli, kasi may harvest. May harvest kami uli ng beans ngayon. Pupunta uli ako sa farm. Dadaling ko yun. Okay, so eto naman, na-harvest na kasi yung mga bunga dito. Tingnan natin sa ilalim yung mga susunod na bunga. So ayun, meron doon. Okay, so yan, papataas na po yan yung ating magiging harvest. Ayun, meron doon, meron dito. So yun guys, yun po yung ating result, first harvest. Then ire-record ko na po. Mamaya titimbangin natin kung ilan yung magiging harvest. Pag natapos po si May na mag-harvest ngayon, konti lang naman po to, 141 lang po, 143 na puno. And i-record natin para ma-database ko kung yan mahaba, kung ilan yung magiging ani natin dito. Then after po noon, maglalagay po tayo ng panibagong tanim na pipino uli, and then i-compare natin. Ayan oh. Andun yung lettuce sa andun May. Gupitan mo na doon. Yung kulay pula doon sa loob. Ayun, pasok mo. Timbangin natin. Yan. Pupunta tayo din sa timbangan at sundan mo ako para yung pinakahuling natin is yung pagtitimbang.
So ayun po yung ating bell pepper guys. Andito ako, pasok ka dyan doon sa dulo. Hindi, pasok ka dire-diretso doon sa dulo. Dalawa. Okay. So may nakita akong baliko rito kanina, baluktot talaga na I think hindi na natin mahihil sa nutrients. So tingnan ko rito. Kasi alisin ko na 'yon. Habang maaga pa. Ito, ewan ko. Yan oh. Pwede na. O yan oh. Ewan ko kung matutuwid pa natin yan. Pero sige nga, tingnan natin kung matutuwid pa natin. 2 to 3 days lang naman eh. Lalaki na yan. Okay. So drip lines, nakapag-setup na rin tayo. Gumamit po tayo rito ng isang 1 inch na yung black PVC na nabibili sa hardware. And then 1/2 po yung ating drip lines. Yan. Meron pong butas yan na 30 cm ang layo. Okay. 3 linya po yung nilagay ko rito. 3 po dito. Saka 4 dito. Para makasave po kami ng ng mga elbow, kasi supposed to be dapat may elbow po yan sa linya. Yan dito sa connection may elbow, nagputol lang po kami ng normal garden hose. Kasya po yan sa 1/2, yung pong 1/2 yata ng garden hose, yan, yung ganyan. Yan, pinutol lang po namin yan at tiga ganyan. Din siya ang ginagamit naming connector panglagay po dyan sa mga elbow. Okay, may na-miss pa siya oh. Ito, na-miss niya oh. Okay, pwede na to. Yan, wala akong gunting kaya tinanggal ko na lang. Sagad tuloy ang putol. Okay, so yan po yung size ng ating pipino. And tingnan natin kung ilan yung timbang. Balik ako rito pag nakuha ko na yung timbang So yan mga kaibigan, yung update ng ating cucumber. Kung kayo po ay may question, meron po kayong hindi maintindihan sa aking pag-share, i-PM nyo po sa akin, comment nyo po para mabigyan po kayo ng separate video explanation specifically po sa inyong question. Ito po, gagawa po tayo ng pipino para ma-compare natin yung kondisyon ng ating mga pipino sa open field. So kahapon nagbigay ako ng update sa farm, no? And then meron din kasi kami tanim ng open field. Tingnan nyo po yung difference, makikita niyo po kung ano yung difference nung tanim sa open field versus po dito sa greenhouse or environment controlled na sistema. Okay, didilig lang ako. So dati ang ginagawa ko rito every morning and afternoon, nagdidilig po ako. Morning and afternoon ako nagdidilig manually. May timba akong ginagamit, may taho, bibili tayong taho. Okay, taho sa morning. And then ngayon in-install na natin siya kasi lumalaki na po yung ating mga pipino sa kayong bunga, no? Kailangan nating masuportahan ng tubig. So i-on ko lang po rito yan. Yan. Ito po yung ating water. I-on ko po ng half. Okay. Half lang kasi masyadong malakas po kapag full. Yan, half lang. And then at the same time, magdidilig din po tayo doon sa ating green bell. So i-on ko lang din to ng konti lang din. Half lang din. Yan. Okay? Ganyan lang. Okay? So ito naman po yung ating ginagawang drenching ng ating JMS. So mamaya maglalagay po ako ng JMS dyan para ma-distribute sa ating mga pipino. Okay guys? So yun lamang po ang ating update sa ating cucumber. Sa mga nag-aabang po ng video sa bell pepper, ayan po yung ating bell pepper. Yan po yung aking susunod na i-video. Check nyo po sa susunod na post ko para po naman sa dedicated video series para sa ating green bell dito sa ating greenhouse, bamboo greenhouse. Okay mga kaibigan, yan naman po ang ating update. Magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na video. Mag-ingat po kayong lahat. Uy, sandali lang, may nakalimutan pa tayo. Meron pang isa dun. So alisin natin agad para mabigyan ng pagkakataong lumaki yung bunga, lalo na ito. Medyo maliit po itong puno na to. Okay. Kaya lang maliit pa. Pwede na kaya to. Bukas pa to, patabayin muna natin. Yun no. May patalastas pa. Okay, ganyan po yung class A ng ating pipino. Straight and tama lang yung diameter. So
putulin ko na po dito. Maraming salamat po sa pag-tune in. Subscribe po kayo kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe sa ating channel sa YouTube. Click subscribe and yung notification bell. Click nyo rin para pag nag-post tayo ng update ay mabibigyan kayo ng notification. So gumagana na po yung ating dinig. Ayan, nakikita nyo tumutulo na doon sa ilalim. Okay, kung pinapanood mo naman to sa Facebook, meron pong follow dyan. Click nyo lang po yung follow. Tulungan nyo kung maparami yung ating community. Okay, and rest assured, popost po tayo ng mga useful content, yung ating farming journey, and hopefully habang po tayo ay nag-experiment, habang po tayo ay nag-aaral sa pag-garden, ay magkakuha kayo ng idea kung paano tayo nagsimula, ano yung ginawa nating solution para sa ating mga problema. So yun, iniisip ko pa yung ibang hindi ko na ibahagi sa inyo. Pest pala, ang nakita ko lang na peste so far ay yung aphids, yung mga nakaligtas noon. So hindi na ako nag-spray dahil hindi naman ganun kadami yung infestation. Yung po palang powdery mildew ay nasolve na rin. Wala na rin po tayong problem sa powdery mildew dahil nagkandak po tayo ng pruning sa ilalim. So yun ang ginamit nating method para maalis natin, yung maiwasan natin, yung makontrol natin yung humidity. Ayun, may tawa ako, pupunta na ako doon. Okay, ano pa? Yun, side shoot pruning, always pruning po tayo. Palagi po tayong nagpo-prune para ma-optimize natin yung nutrient delivery. Hindi po mapunta doon sa mga bagging niya, hindi po mapunta doon sa mga side shoot na mga unhealthy. Dahon, nag-alis din po tayo ng dahon sa ilalim. Okay, so bigyan ko lang kayo ng ano sa dahon kung paano tayo nag-aalis kasi hindi ko na-i-share sa inyo no. Matagal kasi tayo hindi na po. So kung halimbawa po ganito, paano ako nag-aalis ng dahon? Pag nakita ko po yung dahon ay nasa loob, natatakpan, katulad po niyan, natatakpan na masyado ng araw, inaalis ko na po yan. Okay, inaalis siya yung mga dahon na nasa loob. Ayun no, katulad nito, ayan. Bakit natin kailangan alisin kahit healthy po yan, inaalis ko? Kasi nalililiman naman po sa loob. So sa halip na sa kanya mapunta yung nutrients, ibigay natin dito sa mga dahon na nasa labas. Okay? So paano po magpo-produce ng photosynthesis yan kung hindi naman siya nasisinaga ng araw ng maganda? Okay? Kaya yun po ang reason. Unang-una, naalis na natin yung dahon na nagbablock sa circulation sa ilalim na bahagi ng ating halaman. And at the same time, na-divert natin yung energy na kakainin sana nitong dahon na to papunta dun sa mga healthy dahon na mas magbibigay sa atin ng optimum food production ng ating halaman. Tandaan po natin na ang production po ng halaman ay hindi lamang po sa ground. Kailangan din po ng mga dahon para maluto nila yung kanilang pagkain. So kukuha po ng ingredients sa soil, and then magluluto naman yung mga dahon para ma-convert sa pagkain ng ating mga halaman. Okay? So by removing yung mga dahon na natatabingan, mga unhealthy dahon, mini-make sure natin na yung nutrients na pupunta sana dito mapunta dun sa mga tao o sa mga dahon na talagang nagtatrabaho. Okay. So ganun po ang ginagawa nating management. So ayan. Hindi na ako nakapag sa inyo. Punta muna ako dun sa timbangan, kiluhin natin para malaman natin yung ating first harvest. Okay, mabilisan. Bago tayo magpaalam ng tuluyan. Okay, punta tayo rito. Nandito na tayo sa Lizak Farms. Ilang kilo, May? At timbangin natin. Okay, ito yung ating timbangan, digital na timbangan. Nakawan na at ilalapag ni May yung ating first harvest. Ilalatag niya po. Ayan. Ayan. I-on natin. Ang ilalagay niya, ayan po yung ating harvest. Pwedeng dala-dalawang kuha, May, para mas mabilis. May tinik. Yan, isasama po natin sa delivery natin ng pipino. Okay. Okay. Ilang. Mayroon po akong kalahati kilo na nakuha kahapon. Isasama na po natin dito sa ating first harvest. Okay. 3 kilos mga kaibigan. Ayun. Unang halaw, 3 kilos. So, bali ang harvest na po natin sa ngayon ay 3.5 kilos.
Okay, sasama po natin sa delivery ngayon yan at ibebenta natin sa ating customer. So yun lamang po mga kaibigan, ako po ay kakain na ng taho. Asan yung ating taho? Taho po tayo dyan. You know? Mainit pa itong taho sa umaga. Yan ang ating taho. Matamis ah. Okay, pasensya na kayo sa ating camera, mabilis mag turn around para kayo naglalaro ng Call of Duty or Counter Strike. Okay po, so yun, maraming salamat. Medyo napahaba yung video natin. Subaybayan po natin ang ating susunod na harvest. 3.5 kilos po so far yung ating ani, at 53 days after seed sowing ng ating tanim na pipino dito sa greenhouse. So yun po ay 140 na puno. Sa mga susunod na harvest ay papataas naman yan. So makikita natin, madodocument natin kung ilan yung total natin ma-harvest at 140 na puno. Okay, so tandaan po natin, ito po ay medyo na-delay po ako ng transplant dito. Sinidling ko po siya. Ilagay ko po muna siya sa seedling tray. So yung susunod kong gagawin, same pa rin dyan pa rin ang tanim natin, pero direct seed planting ko na siya. Para direct seeding, para makita natin, kasi po dun sa farm, direct seeding talaga yung ginagawa namin. One whole, one seed. Okay, then naggagawa kami ng isang tray para sa mga panghulip. So yung hindi tutubo, doon namin nilalagay sa isang tray. Okay po. Yan. Okay, ito na po yung yung totoong, yung final. So maraming salamat kung nakaabot ka po sa period na to or sa part na to ng ating video. Nakaka 30 minutes video na po tayo, masyado na pong mahaba. Sulitin mo na, mag-subscribe ka na para yung susunod nating harvest report ay ma-notify ka. Sa YouTube, sa Facebook naman, makisuyo ko sa inyo na click nyo yung follow para madagdagan po yung ating community. Mas marami po tayo, mas maganda, kasi mas marami tayong magpapalitan ng ating mga information, ng ating mga knowledge. Mas maraming palitan ng knowledge, mas mabilis po yung ating growth at improvements sa ating paghahalaman. So yun lamang po, magandang araw po uli sa inyo lahat. Mag-ingat po kayo. Bye bye.